Sa isang maliit at tahimik na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, may isang dalagang nurse na nagngangalang Mara. Kakauwi pa lamang niya mula sa Maynila matapos ang ilang taon ng pagtatrabaho sa isang ospital. Pinili niyang bumalik sa baryo upang maglingkod sa mga kababayan at upang makasama ang kanyang matandang ina. Si Mara ay kilala sa baryo hindi lamang sa kanyang galing sa pag-aalaga, kundi sa kanyang busilak na puso. Kahit mahirap ang buhay sa baryo, hindi siya tumatanggi sa pasyente, may bayad man o wala. Isang gabi ng tag-ulan, habang kumukulog at kumikidlat, may kumatok sa kanilang pintuan. Nang buksan ni Mara, may nakita siyang isang matandang lalaki, basang-basa at duguan ang balikat. Patawad, may nasugatan sa gubat, kailangan ng tulong, mabilis. Sabi ng lalaki, habang hinihingal. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Mara ang kanyang medikal na bag, nagbihis ng kapote, at sinundan ang lalaki patungong kagubatan. Madilim ang daan, mabato at madulas, pero matatag ang loob ni Mara. Sa isang lihim na kuweba na natatabangan ng mga puno, nakita niya ang pasyente, isang lalaki, matangkad, maputla, at may malalalim na sugat sa dibdib at likod. Nakahiga ito sa damuhang kama, at tila nahihirapan huminga. Nang masinagan ng lampara ang mukha ng sugatan, napansin ni Mara ang kakaiba, mapupula ang mata nito, at may mahahabang kuko. Mabilis niyang napagtanto, aswang. Sandaling nanigas si Mara. Ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang ng gabi ay tila bumalik sa kanyang alaala. Pero naroon sa kanyang harapan ang isang nilalang, sugatan, nanghihina, at nangangailangan ng tulong. Huminga si Mara ng malalim. Nurse siya. Nangako siyang tutulong, tao man o hindi. Nilinis niya ang mga sugat, tinahi ang malalalim na hiwa, at binigyan ng halamang gamot na siya mismo ang nagtanim. Ang kanyang mga kamay ay banayad, at ang kanyang boses ay kalmado. Lumipas ang ilang oras. Hindi nagtanong si Mara. Hindi rin nagsalita ang aswang. Pero sa kanyang mga mata, may bakas ng pagkalito, at pasasalamat. Bago siya umalis, iniwan ni Mara ang ilang gamot at paalala, kung gusto mong gumaling, sundin mo to. At huwag ka nang mananakit. Hindi lahat ng tao, kaaway mo. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik ang baryo. Si Mara ay balik sa kanyang klinika. Pero mula noon, napansin ng mga tao na may mahiwagang tulong na dumarating sa kanya. Bawat umaga, may bagong halamang gamot sa kanyang paso. Ang mga hayop niya ay ligtas, kahit may mga balita ng aswang sa kalapit na baryo. May mga bulaklak na hindi niya itinanim, tumutubo sa bintana ng kanyang klinika. Isang buwan matapos ang gabing iyon, sa gilid ng gubat, may isang lalaking nakaitim na balabal na nagpakita sa kanya. Salamat, Mara. Hindi lahat ng tao ay natatakot. At dahil sa iyo, natuto akong hindi na rin matakot sa kabutihan. Ngumiti si Mara. Lahat ay may karapatang gumaling. Kahit ang puso. At mula noon, tahimik na nawala ang mga balita ng pananakit ng aswang sa kanilang bayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Mara ay madalas natatanaw sa kanyang hardin, nagdidilig ng halaman, habang ang hangin ay banayad na dumadaloy, parang may mga matang nagbabantay, hindi na bilang nilalang ng takot, kundi ng pasasalamat. At sa bawat pagtulog niya, may katahimikan siyang nadarama, na kahit sa dilim, may mga pusong natututong magmahal muli.